What's up mga boards? Welcome sa panibago nating video. At today, ngayong araw na to mga boards, medyo kakaiba lang ang gagawin natin, no? Meron tayong bagong segment na tatawagin nating LOG. Ang ibig sabihin ay Life Outside Gaming. Ito yung segment ng vlog natin kung saan na i-share ko sa inyo mga boards ang ibang bahagi o ibang mga bagay na pinagkakabalahan ko sa buhay bilang isang full-time gamer and content creator. At dahil nga March ngayon, ang unang episode natin ay isang unexpected travel vlog. Yay! Travel vlog! Well, may mga nag-request din naman sa inyo ng travel vlog, kaya eto na mga boards! And with that being said mga boards, simulan na natin ang unang episode ng LOG! Let's go! What's up mga boards? Kumusta kayo lahat? What's up mga boards? Kumusta kayo lahat ng trip natin? Ano tayo? Tara, tara! Hello! Tao pala si Globo! What's up? What's up? What's up? Peach! Mga boards, wala talaga akong kabalak-balak lumabas sa birthday ko kasi sanay naman ako ng walang ganap kapag nagba-birthday. Hindi naman kasi kami naghahanda or whatever. Ang totoong dahilan kung bakit ako biglang lumabas ay dahil sa tropa kong si Jano. Shoutout sa'yo, Jano. Actually, nagkataon lang naman kasi na pauwi na ako noon isang araw, I think Sunday ata yun. Sila naman ay sumakay din doon sa same bus na sasakyan ko pa uwi and niyaya nila akong pumunta sa Tagaytay. Kaklase ko nga pala yan si Jano at saka si Jason ng elementary. Doon sa Tagaytay, habang nakatambay kami sa may oval, habang hinintay namin isa pang tropa, nabanggit ni Jano na bakit hindi ako isama doon sa lakad nila sa susunod na Biyernes papunta sa Tarlac para umakyat ng Mount Pinatubo mga boards. Upon discussing the details, mukhang afford naman ang papunta doon. At tamang-tama, first time ko mamasyal sa araw na aking kaarawan. At yun na nga ay ang travel vlog natin na papuntang Mount Pinatubo. March 1 ng gabi, 8 o'clock, umalis kami dito sa Alfonso and after 3.5 long hour travel sa bus, ay nakarating na kami ng Makati kung saan ay doon kami maghihintay nung van ng 2 AM. Darating yung van ng 2 AM, papunta naman yon sa Tarlac. So ibig sabihin lang nun mga boards, sinalubong ko ang birthday ko outside the bahay. Doon na namin sinalubong yon sa may Wendy's. At tingin ko mga boards, sa pagkakaalala ko, yun yata ang pinaka first time ever na mag-celebrate o sumalubong ako ng birthday ko nang wala sa bahay. So yun, after namin kumain doon, naghintay na kami, konting kwentuhan, tapos galing Makati, bumiyahe kami papunta ng Tarlac, and after 4 hours travel time from Makati to Tarlac, meron ng 4 na stopovers yun para sa CR, para sa kain, ay nakarating na kami sa starting point ng ating tour. Few minutes pa and tada! Ready na ang lahat para simulan ang adventure sa Mount Pinatubo, Tarlac! What is up mga boards? Welcome back to the video. And today mga boards is March 2. Birthday ko lang naman mga boards. Pasensya na kayo masyadong maingay kasi as of today, actually ano bang oras na ngayon? Alas 6 yata ng umaga, no? At nandito tayo ngayon sa Mount Pinatubo Tour. Tingnan natin dyan. Magkakaroon tayo ng gala at syempre, hindi naman tayo nag-iisa, no? This is our first time na may mangyayari sa birthday natin outside the bahay at outside the shop. Papakilala ko kayo, maya-maya konti. Napakarami nating kasama mga boards. At sa ngayon, pumwesto muna tayo para tayo maiwanan. Sama ko kaya sa kwento na to. First time travel vlog mga boards for like forever. Let's go! So yun yan, nung dumating na kami doon sa lugar, marami na rin pala mga tao doon. Pero basically, magsisimula pa lang talaga ang tour ng ganong oras. Mga around 6:30 AM. Ang dami na rin pala talaga mga tao doon sa lugar na naghihintay. At habang naghihintay kami, meron kaming waiver na pinirmahan doon. Di ko na binasa kung anong laman nun. Anyway, basta akit ako ng bundok. And then doon sa baba, may mga nagbebentang mga bata. Nagbebenta sila ng stick. 20 pesos isa ng stick. Meron din nagbebenta nung, anong tawag doon? Yung sa leeg mga boards, wait lang search ko lang. Neck gaiter? Yeah, I think neck gaiter ang tawag doon, sabi ni tropa. Neck gaiter daw yun. Nung una, hesitant pa akong bumili noon, pero mabuti na lang pala mga boards at bumili ako noon kasi una, itong visor na to, kaya ako to suot-suot ngayon. Eh dahil naiwan ko to dito sa bahay, walang silbi. Binili ko pa naman to para doon sa araw na yun, tapos naiwan ko pala. Pero tama na lang din na bumili ako nun dahil kung hindi ako bumili nun, malamang nagaya sa kamay ko na to. Nakikita nyo ba yan mga boards? Yung kamay ko hating-hati. Sunog na sunog ang kamay ko, yan o. Ngayon ang kating yan. Mabuti pa, bumili kayo doon sa mga bata, 100 pesos lang yun. Makakatulong pa kayo doon sa bata. And mapoprotektahan nyo pa yung ulo nyo. Yung binili nyo na yun, yung neck gaiter na yun, pwede rin yung gamitin pang cover ng bibig, ng leeg, ng buhok,
Kasi talagang maalikabok doon dahil lahar yun eh. Ito po si Kit. Ito lang ba ang options mo? Hindi na po siya makadecide kung alin po yung gagamitin niyang panglagay sa leeg niya. Ito po yung mga kasama. Pero parang kanipis naman. Ito po, may mga kapal. Manipis talaga, Kit. Manipis talaga. Manipis talaga. Ano na, meron na ako. Okay, tapos ang laban. May bago tayo magsimula ng journey natin doon, no? Papakilala ko muna sa inyo mga boards yung kasama natin dito sa Mount Pinatubo. Isa-isayin natin sila. Tara, what's up, Ron? What's up? First time mo ba? First time. First time dito. What's up, Jano? Yo, what's up sa inyo mga boards? Diba isa naka-blue? Partner yung may yellow and blue. What's up, boards? Smileys lang. Smileys lang. Jason. Ito may isa pa. Ano din yung primary color din? What's up, Tan? Diba? Tatlo tayo. Primary color. Yellow. Kumusta? Tan. Sama natin dito. Ito. Kumusta? Kumusta? Ito na kami sa Pinas. Sabi yung finder. Ma! Ito pa isa, si Cristel. What's up, Cristel? Hello! What's up? Ito pa isa, si Irish. Hello! Hi! First time mo? First time. First time mo umakyat ng Pinatubo. Umakyat ng bundok. Bakit ng bundok? Black sa atin. Pangalong beses ko pa lang din to eh. Dito na po tayo ngayon, no? Birthday niya. Birthday ko. Kanina pa lang ako. Happy birthday. Happy birthday sa'yo. Pagkatapos natin maghintay ng mga ilang minuto doon mga boards, sumakay na tayo ngayon sa 4x4 at simulan na talaga ng ating adventure papunta sa Mount Pinatubo Crater Lake. Race na yun talaga, something na sobrang na-enjoy namin yun. Although ang haba nun, pero nakakatuwa kasi 7-person kami, so nahati kami sa dalawang 4x4. At ang nakakatawa ginawa nung drivers natin doon mga boards, ay talagang pinagkarera nila yung dalawa kahit medyo nakakatakot kasi talagang gumigewang, gumagalaw, talagang parang tataob na kayo at sobrang bilis. So ayun po, naunahan na namin sila. At isusunod na truck, medyo na-rambling na po kami. Ang bilis talaga para sa ganong klaseng terrain. At mabuti na lang talaga mga boards, hindi nangyari yung ini-imagine ko na baka gumulong kami. Pero hindi naman. Ilaharang Andito na tayo ngayon mga boards sa last stop ng 4x4. Ayun, sinakyan natin. Ang haba rin ng biyahe at medyo masakit sa puwet. Tapos na-experience mo namin yung bagong product dito. May bagong product pala dito. Pakatapos. Di ba may bagong product pala dito na ino-offer, no? Ito, Lahar Wax. Anong tawag doon? Yeah. Lahar Wax. The Lahar Wax. We'll just take the Lahar from this place. Iuwi namin, papayad namin sa book namin. Okay, let's go. Ngayon naman magta-trekking tayo for like 1 hour. 1 hour to 2 hours trekking. Kumustahin muna natin yung mga kasama natin. Doon sa kabilang ano sila, nasa kabila. Andun sila sa kabila.
Tumama si Irish. Hi Irish! Ako, kamusta ang 4x4? Grabe, naalog-alog yung mga internal organs namin na. Grabe, yung puwet ko nga, bugbog na eh. Sakit. Okay, nagsimula na yung trekking namin. Sabi, this will be around 1 to 2 hours, pero depende kung gaano kami kabilis. Eh, puro kami mga computer guy, nakaupo lang. Walang exercise. Kaya sigurado mabuti kami ng mga 2 oras. Konti lang energy kailangan mo conserve para pagdating dun sa area, okay pa rin, may energy pa rin tayo. Let's go! Ayos ka pa, pre. Parabi! Violence lang. Nalaro kayo dyan? Hi! Dito na kami sa... Ano ba tawag dito? Ilang minutes na tayo naglalakad, pre? It's 40 minutes. Mga 40 minutes na kami naglalakad. Akala namin nasa kalahati na kami. Saan tayo, Jano? Andito na tayo sa Mount Kilimanjaro. Your trek starts here. Magsisimula pa lang yung trek. Pero at least 15 minutes lang daw sabi doon. Tingnan natin kung 15 minutes nga lang. Okay mga boards. Nakakapagod. Pagod na ako. Ngayon pa iba. Kaya pa? Kaya pa? Ano magagawa? Hindi kayanin. Hindi kayanin. Tara! Watch your steps, sabay. Okay mga boards, may hagdan na. Mukhang konti na lang, aabot na tayo sa dulo. Pero kailangan ko yata ng motivation. Walang motivation. Bigyan ng girlfriend! Bigyan ng girlfriend! Wala eh. Lunchtime na mga boards, kain tayo. Tingnan natin mga ulam nila. Ano ba mo? Itlog, 7 pieces. Anong ulam mo? Bato. Nakakain na pala yung bato. Yes. Jason, ano ba mo? Century tuna. Century tuna din? Pambansang ulam. Akin din eh, century tuna din eh. Teka, kunin ko nga isa. Ito naman sa akin, century tuna din. Pero hot and spicy. Tapos may kasamang apritada. Kasi akala ko hanggang hapunan kami dito. Mukhang hanggang tanghalian lang. After so many hours of extreme 4x4, 2 hours of walking, makarating lang dito mga boards. Andito na tayo. Welcome to Mount Pinatubo Craterland! Woo! Yung mismong venue, sobrang sarap sa feeling mga boards kasi yung lugar, inayos din nila. May mga puno, may mga shades. Kasi di ba lahar yun, sabi ko nga, paano kaya nila naglagyan ng mga puno yun doon? At nabuhay yung mga puno na yun doon kahit wala naman talagang pwede pagtubuan. Kasi kung makapansin nyo yung paligid talagang puro damo lang nabubuhay. At least na-prepare nila yun mga boards. Tingin ko nilagyan nila ng lupa yun eh. Di ba hindi naman nga bundok ang Mount Pinatubo pero mount pa rin ang tawag natin sa kanya. Fulfilling yung journey. Masaya na nakakarating ka doon sa dulo. Pagdating mo sobrang majestic dun lugar. As in love ako doon sa lugar. Ang ganda niya. Para siyang alam mo, pang movie talaga boards, pang movie. Ang lalaki ng mga bundok pero lahat yun, hindi yung lupa. And yung crater nga na tinatawag talagang caldera kasi ang crater naman ay dapat ay galing sa mga meteorites, di ba? Yung caldera, babaeng kaldero.
Talagang nakaka-enjoy siya mga boards. So yung journey na yun, talagang maliban sa na-enjoy ko yun, mukhang sulit din naman, no? 2,600 yung binayaran namin para sa tour, pero may mga ibang expenses ka pa, like papunta doon, mga pagkain mo, hindi kasama yun doon. Which I think is sulit naman. Na-enjoy ko rin yung trekking, na-enjoy ko rin yung 4x4. Ang hindi ko lang na-enjoy masyado, yung pabalik na. Kasi nakakapagod na mga boards. Pagod na talaga. Kailangan mo ulit dumaan doon sa trekking, lalakad ka ulit, and then after that, magpo 4x4 ka na naman ng almost 2 hours yata yan. Pagkatapos nun, pagbaba nyo sa labas, maliligo kayo ulit and you have to pay for that again. Dapat pala, ang sinuot ko na lang talaga sandals. Hindi yung suot ko na rubber shoes kasi mas okay sana kung pwede mong basahin yung paa mo. Kasi ilog yun along the way, di ba? Babalik pa ba ako ulit doon? Siguro hindi na. One time journey lang siya, pero it's worth it na nakapunta ako doon. Pero ang mahalaga para sa akin mga boards ay first time ko nga lumabas sa araw ng birthday ko at talagang na-enjoy ko naman yun. Tingin ko mga boards, masusundan pa yung mga travel vlogs natin at sana mas marami pa tayong pwedeng mapuntahan, may explore at may share ko sa inyo yung journey. Sana rin mas maging mas maayos na yung vlog, no? Comment nyo naman kung okay sa inyo yung video para malaman ko kung na-enjoy nyo ba yung pagkakagawa. Ang tagal na kasi nung last time eh. So that's it for our first episode ngayon ng Life Outside Gaming. My name is Chikoy. Don't forget to subscribe and hit the notification bell. I have nothing more to say. Bye-bye!